Kumusta mga kababayan? Kumusta po kayong lahat? Magandang hapon kasi sa hapon naman. Ano ba yan? Hapon sa amin ngayon dito. Alas 6 ng hapon. Ito yung panahon. Maulan. Mula pa to kagabi. Although kahapon pa to umulan. Hanggang kagabi bumagsak si ulan na napakalakas. Swerte kasi idinalaw kami ni ulan. Ayun yung dahilan na tuwang-tuwa ako kasi dumalaw si ulan. Ayan o. Ang mga damo, mga kahoy, ayan. Ano sila? Tuwang-tuwa kasi umulan nga. Pero alam nyo ba? Di ba sa mga nakaraan kong mga vlog, di ba sabi ko mag-apply kami ng dual citizen. In fairness, hindi kami na hindi mali yung pagkaintindi namin. Hindi kami nagkaintindihan sa embahada dito sa Pilipinas kasi hindi pala naipaliwanag din sa amin na mag-apply muna kami ng Spanish citizen bago dual citizen. Ganito yon. Ang namin ina-applyan dapat dual citizen. Nagpadala na kami ng di ba, ng mga dokumento sa embassy. Ngayon yung dokumento na yon through email, nag-reply sila nung nakarang araw na kailangan daw mayroon na kaming mga dokumento dito na yung DNA, yung Spanish passport. Kung paano tayo magkaroon ng Spanish passport na wala naman kaming, hindi naman kami pa nag-apply ng Spanish passport. Takbo muna tayo kasi umaambon. Doon tayo pagpatuloy ang ating kwentuhan doon sa may sa may parking kasi maambon nga, biglang alam maambon, pinong-pino, pero nakakabasa rin to. Ay, ang sakit ang tuhod. Lakad na lang tayo nga kasi ang sakit ang tuhod ko. Hindi ko na kayang tumatakbo na. Wala na. Tanda na talaga. Ay, Diyos ko. Bigla man tong umambon na pinong-pino. Ay, naku naman. Ayun, nag-out muna ako. In-out ko na kasi tapos na yung trabaho ko din. Tapos dito natin ituloy. Silong tayo kasi medyo huminto yung ulan. Pino nga. Napaka daya naman niya. Pinong-pino. Ay. Dito tayo magtuloy-tuloy ng kwento kasi yun nga yung nangyari. Dito natin ituloy yung kwentuhan ng pag-apply namin ng dual citizen. Alam nyo, kami talaga, ang mali rin namin, hindi namin natanong din yun sa doon sa embassy. Tapos yung embassy hindi rin na-inform sa amin na ganito, pag nag-apply kayo ng dual citizen, kailangan na kayo, naka-citizen na kayo ng Espanya, dito sa Spain. Nagpalit na kayo ng hindi na kayo Pilipino. So, dumating yung email nila na hiningian nga kami ng ganun. So, tinawagan namin kahapon ng hapon. Tinanong namin kung paano kami ng DNA. Yung DNA kasi yung residence card na napapalitan na dapat na permanente na dito talaga, na nagpalit na talaga ng status yung namin, hindi na kami Filipino, Espanyol na balik. Yun ibig sabihin ng DNA. Tapos yung passport ng Espanya. Yun pala, tinawagan namin kahapon. Ang sabi namin na paano ba ang pag-apply nga ng dual citizen. Ang sinabi na kailangan isurrender daw yung yung DNA. Di pakita yung DNA, tsaka yung passport para mag-issue sila ng passport. Sabi ko, tinanong ko kung paano ba ma'am pagka ganon na mag-apply kami ng dual citizen, kailangan mag-apply muna kami ng Spanish muna bago mag-dual. Sabi at tama, correct, kasi yung kaya nga kayo mag-apply ng dual citizen para yung issuehan kayo ng panibagong passport para i-grant yung nyo ulit Pilipino, kasi nabura na kayo ng Pilipino ibalik kayo ng Pilipino ulit, kaya issuehan kayo ulit ng passport. So doon namin naintindihan. Ngayon ang problema namin ngayon, tiningnan namin kung mga requirements doon sa mag-apply ng mga
doon sa dual citizen, Spanish pala, Spanish citizen muna, may mga kailangan pa ng mga history na parang exam, kailangan exam. Titingnan namin yun kung paano kaya yun, kung pumasa ba kami o hindi sa exam na yun, tapos ano pa mga ibang requirements. So, kailangan namin lakarin yan kung ano talaga ang, kung makakuha ba kami o hindi. Kasi gusto namin kumuha nga ganun. Pero pag di namin makuha yun, di wala kaming choice. Sa ngayon pa lang, ako mismo, parang na-discourage na ako kasi nga doon sa exam ng mga yung tungkol dito sa kultura nila, yung culture. Di namin alam kung yung mga kultura nila dito, mayroon naman kaming kunting alam, pero hindi talaga yung buong-buo na namin naintindihan kung ano talaga ang kultura nila na mayroon sila dito, kasi buti kung dito talaga kami pinanganak. Sa obserbasyon lang namin, sa experience lang namin nandito kami, kung ano mga kultura sila dito na mayroon. Isa pa, iba-iba naman din yung ng mga tao dito kung ano mga kultura. Sana nga, namin na makuha namin yung requirements nila kung ano. So sana sunod linggo malakad namin yan para mag-umpisa talaga kami kung paano namin mag-apply ng Spanish citizen muna, hindi dual citizen. Kung maaprubahan kami na mag-Spanish citizen, at saka kami mag-apply ng dual citizen. Bali, yung dual citizen, doon na kami sa embassy. So, yun yung mga requirements na hingi nila. Yung PSA pala, yung birth certificate at saka marriage certificate. So, yung mga dokumento namin mga ganyan, galing pa yan dati sa NSO, hindi pa PSA. Alam nyo naman, nagbago ngayon, ang NSO nagiging PSA na. So, kailangan pa namin kumuha ng mga ganun na dokumento na galing ng PSA na, hindi pa yung galing NSO. So, di bale, kasi sa ilang buwan na naman din, magbabakasyon kami, yun ang kukunin namin sa Pilipinas kung ano talaga ang namin doon. Yung mga lalakarin pa namin. So, yun, parang sa akin, alam mo naman, tao tayo. Parang nagkaroon ako ng panghihinaan ng loob kasi nga, ganun pala ang unang namin, ang gagawin. So, hindi namin dapat dati pa namin nilakad to. Ngayon lang namin to naisipan dahil gawa nga doon sa mayroon kaming mga ibang bagay rin na inintindi o kaya pinaplano o kaya parang tinitingnan. Ngayon to namin talaga na focus namin to na kukuha kami ng dual citizen, pero ngayon malabo talaga to na hanggang Mayo malabo pa namin to makuha kasi yung requirements na isa yan. Halimbawa makuha namin yung Spanish citizen, yung isang requirements para sa dual hindi namin yun mai-submit kasi kailangan ng galing ng PSA. Yun yung kailangan namin na lakarin naman pagdating ng Pilipinas. Sa tuwing naman yan, tuwing bakasyon kami ng Pilipinas, kumukuha kami ng mga ganyang dokumento. Kaya lagi kami may handa ng ganyan dito. So ito na PSA na, so kailangan na namin ng ganyan na naman na logo. Logo lang naman yan pero ang niyan, wala namang ibang mga ibang detalye doon sa birth certificate, marriage certificate. Yun pa rin yun. Pero yung pangalan na lang ang nagkaiba. So ito yung bali update ko doon sa namin, yung nilalakad na dual citizen na. Wow, mali pala kami. Ito yung mahirap pagka maglakad ng ganito, lalo pag sa aminin namin hanggang ngayon, di pa kami talaga bihasa magsalita ng Spanish kasi Tagalog kami dito sa bahay. Ito yung tawag niyan? Yung minsan nakakalungkot din na isipin na ganitong mayroon kang lalakarin nito, tapos yun pala yung kailanganin mo. Parang ko dati, napakadali talaga. Yun pala, dadaan para talaga kami sa paghihirap niyan kung paano kami makakuha ng citizen ng Espanyol kasi di pa namin alam kung paano kami magsimula. Sana na masimula na nga namin to para makuha na namin yung mga kailanganin namin, o kaya may kailangan parang pirma ng amo. So, sabagay, wala naman kaming dito sa problema sa namin sa pagtira dito kasi sa loob ng matagal na rin panahon, sapat naman din siguro kami na mag-apply ng Spanish citizen para kami. Sana maaprubahan nga. So, yun nga mahirap pagka ganitong
may binabalak ka sa lalo kasi ito ano natin ini-expect na ganun pala ang mangyayari. Kulang nga kami sa informasyon, kulang din kami sa pagtanong-tanong kung paano. Parang yung naisip namin yun na parang kami lang din na nag-isip na mag-apply kami ng ganun. Ayun, na ano kami na kahapon parang talagang na ako na parang nadismaya talaga ako ng konti kasi sabi ko paano makakuha kami kaya ng ganun. Pero pag hinaantay ng loob, pag hindi natin ipursige kung anong mayroon dyan, anong talagang kailanganin, wala siguro mangyayari talaga sa buhay natin kasi pinanghinaan natin ng loob. So, kailangan natin labanan natin yan o kailangan ipursige natin para kung ano man, kung gusto namin ipursige namin talaga to. Tsaka bago kami ibang plano na naman, mahirap yung pangunahan talaga yung plano na magsalita muna. Kasi di natin alam ang pangyayari na parang nabulaga ka, na backfire na yung ibang sinasabi ko sa una kong vlog. So di bali na, sana nga itong sunod linggo pupunta kami sa kung saan kami pupunta, bahala na. Kung saan kami magtanong-tanong, saan kami mag-umpisa magtanong, saan kami mag-umpisa na i-ano namin talaga yung umpisahan ng pag-submit ng mga ganyan, pagkuha ng mga requirements ng ganyan para masundan na namin to kung sana di namin di namin kami panghinaan ng loob. Pero gusto na namin to. Tungkol dito, nanood muna kami ng mga video o kaya nagbabasa kami ng mga yung kailanganin na mga ganyan. Tapos may napanood ako sa video rin sa TikTok. Abogado siya. Kung yun nga tinalakay niya na kanina yata yun na panood ko siya. Na tungkol din siya sa pag-apply nga ng dual citizen. Spanish citizen. So ang niya ay yun nabanggit niya yun na mas madali daw pagka nag-aral dito ng kahit 2 years lang tapos i-apply mo ng dual citizen residence napakadali daw. Ayun, parang nabuhayan ako ng loob. Tapos pag ganyan na matagal na daw dito nagtrabaho, na yung mga ganyan-ganyan, hindi naman daw mahirap din mag-apply. Di ko lang alam kung gaano talaga katotoo yung sinasabi niya. Kasi iba pa rin yung actual tayo na pupunta doon sa opisina kung ano talagang mga kailangan. Lalo kami na hindi kami pupunta ng opisina na may backup kami o kaya may kasamang Espanyol dito. Mas maganda kami para matutunan namin yun kung paano talaga ang sitwasyon ng mag-apply ng gano'n ng Spanish citizen. Spanish citizen muna pala bago talaga mag-dual citizen. Yun pala yun. Naku po, hindi namin alam talaga yun na imbis na kami pala diretso na. Tuwang-tuwa pa naman kami, excited. Walang nangyari sa pagka-excited kasi ayun, kami, nabulaga kami nung nakausap namin kahapon kasi yung kausap namin sa embassy kahapon, mabait naman. Yun nga tinanong namin, ay gano'n ang kailangan ganito. Naisip ko, nako naman, bigla yung katawan ko parang bumaba talaga. Di bale, sabi ko umpisahan natin to sa sunod araw. Ano talaga ang pwedeng gagawin natin ito? Ayun, di gagawin namin to. Di ano kaya mangyayari? Kaya sabi ko, namin to. Di namin to lubayan muna. Talagang sugurin na namin to kasi kailangan nga namin ayun na siguro yung update nito tungkol dun sa yung huli kong mga vlog. Ito yung ito yung sumunod na na nangyari na hindi malinaw. Malabo pa. Hindi pa namin to matuntun kung saan kami talaga dadaan, kung anong pwede naming puntahan, anong pwede naming gagawin. So update na lang tayo sa sunod siguro kung anong pwedeng mangyari nito, kung yes or no ba. Okay, ulit, maraming salamat. Patuloy lang po kayong sumuporta sa aming YouTube channel. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.